Hindi pa niya kayang kumain mag-isa dahil bugbog ang kamay at braso niya. Madami din itong sugat na marahil ay galing sa mga nabasag na salamin ng sasakyan niya, kaya naman kailangan siyang subuan. Tinapat ko sa kanya ang kutsara na may sabaw. Hinanda ko ang sarili ko sa anumang gagawin niyang pagtanggi, pero hindi niya ginawa. Sinubo niya ito. Nangiti ako sa isip-isip ko. Narinig ko ang palatak ni Almira na nakaupo sa couch at ang pagsita ng mommy nila. Nakalahati na niya ang sabaw ng dumating ang mommy at daddy ni Tristan. Nagulat pa sila nang makita kami sa ganoong ayos ni Alwin. Bahagya tuloy. Akong na-conscious, kaya naman maang akong tinignan ni Alwin. Hindi siya nagsasalita, pero base sa facial expression niya ay malapit na naman siyang mainis. Ano na naman ang kinakainis nito? Nagkwentuhan ang mga in-laws ko at ang mga bisita. Sila ba ang nagkatuluyan? Tanong ng mommy ni Tristan. Forced marriage, maang nasagot ni Almira. Mas lalo tuloy sumeryoso ang mukha ni Alwin. Totoo naman ang sinabi ng kapatid niya ay napao ang mommy ni Tristan. Well, you are lucky, Alwin. Patay na patay ang Tristan namin kay Pauline. Hi. School kayo nang manligaw siya sa'yo, di ba? Pauline, tanong niya sa akin. Nilingon ko siya at ngumiti bago tumango. Nakita ko nga po siya kanina sa supermarket, tita, wika ko. Oo, magbabonding daw sila ng mga dating kaklase. Tumango ulit ako bago ko binalingan si Alwin para subuan ulit. Umiling siya, ayaw na niyang humigop ng sabaw. Nakasimangot din siya, masungit pa din, pero at least hinahayaan niya akong subuan siya. Narinig ko ang mahina na pagtawa ni Almira, kaya naman nilingon ko siya. Umiling lang siya at nagpipigil ng ngisi. Gusto mo bang uminom ng tubig? Tanong ko kay Alwin. Bumuntong hininga siya. Sasagot lang ng isang word, hindi pa magawa. Nagsalin pa din ako ng tubig sa baso para mapainom siya. Uminom naman siya ng kaunti. 2:30 nang magpaalam na ang mga in-laws ko. Talagang ako lang ang may iwan. Mabuti at gabi na, kung hindi ay maboboring lang talaga ako dito. Gising na siya, pero para lang din naman siyang tulog. Dahil hindi niya ako iniinik. Ikaw na lang ang magbantay. Bonding kayo habang hindi pa kayo tuluyang naghihiwalay, pang-aasar ni Almira bago umalis. Nang masiguradong ayos na si Alwin ay naupo na ako sa couch. Makakatulog na ako ngayon ng mahimbing kasi gising na siya. Nabawasan na kahit paano ang aalala ko sa kanya. Sinandal ko ang likod ko sa armrest ng couch. Bigla ko tuloy na alala si Pia. Alam na kaya niya ang nangyari kay Alwin. Hindi ba siya uwi para tignan man lang ang kalagayan niya? Hindi ba siya nag-aalala kung nagmamahalan sila, bakit hindi na lang siya ang bumalik ng Pilipinas? May responsibilidad si Alwin sa business ng pamilya niya. Hindi ko tuloy maiwasan sulyapan si Alwin. Agad din akong nag-iwas ng tingin dahil nakatingin din siya sa akin. May kailangan ka ba? Tanong ko nang hindi siya tinitignan. Hindi siya umimik, kaya naman hindi ko na siya kinulit pa ulit. Mamaya na ako magpapalit ng damit, babasahin ko muna ang ilan sa mga dokumento. I need to go to the bathroom. Dinig kong wika ni Alwin. Dali-dali naman akong tumayo at lumapit sa kanya. Nag-alangan pa akong alalayan siya para makabangon nang husto para makababa ng bed. Baka kasi hindi siya komportable na
Magdikit ang mga balat namin. Pero, inalalayan ko pa din siya, wala naman. Siyang pakialam kahit halos magkayakap. Na kami nang alalayan ko siyang tumayo. Hinawakan ko ang dextrose niya habang ang kamay niya ang nakaakbay sa akin. Medyo mabigat siya lalo na at paika-ika pa. Siyang maglakad. Hinatid ko siya hanggang sa loob ng banyo. Sinabit ko ang dextrose malapit sa inodoro. Where are you going? Tanong niyang. Humakbang ako. Sa labas na kita hihintayin, sabi ko. Alangan naman na panoorin ko pa siyang umihi. Ano? Huwag mong sabihing ako pa ang magpapaihi sa'yo. Tumaas ang tono ko. Tamad niya akong tinignan na parabang. Hindi siya nagbibiro. Tilaske, para namang hindi mo pa ito nakita. At nahawakan noong wala pa akong malay, wika niya. Aba, loko-loko din to. Ay. Nakakatiter siya noon at anong rason? Naman para tignan at hawakan ko ang ano. Niya. Hindi ako manyak para gawin ko yun. Sa'yo, asik ko. Matutuwa na sana ako. Dahil kinakausap niya ako pero grabe. Naman. Ang bastos, hinahayaan na niya. Akong makalapit ako sa kanya at mahawakan. Pati ba naman iyon? Ipapahawak pa niya sa akin. Nakakatiter ka, iyong nurse kaya ang naglalagay at nag-check niyan. Noong pinikot mo ako. Hinubaran mo nga. Ako, di ba? Hindi ko alam kung tudyo ba. Iyon o ano. Pero naapektuhan ako sa sinabi niya. Tinira ko naman ang brief mo halos. Bulong kong sambit. Dali na, I'm not joking, anya sa naiinip na tono. Tatawag na lang ako ng nurse, sabi ko. Sa tinatamad na tono. Baka kung saan pa. Mapunta ang usapan lalo at nakarating na. Ang utak niya tungkol sa pamimikot na. Yan. Bakit tatawag ka pa ng nurse? You're MY. Wife anyway, anya na parabang. Napakadali niyang binigkas ang mga salitang binitawan. Naiiyak ako. Okay, but I won't look, sabi ko. Pumihit. Na ako at lumapit sa kanya. Nakangisi siya at umiling. Mas lalo tuloy. Akong na-conscious, nanginginig pa ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano ba ang gagawin ko. Nag-iwas ako ng tingin at hinawakan ko ang laylayan ng kanyang hospital gown. Linisan mo na din ang katawan ko after. Anya. Parang napaka-komportable lang sa kanya na sabihin ang mga salitang iyon. Relax, Anya at nangingisi. Marahil kita. Niya ang kaba ko habang hinahanap ng kamay ko ang ari niya. It won't bite, Anya at tumawa. Kinurot ko. Siya sa tagiliran. Ouch, you know your husband is in pain. You still want to harm me, madrama. Niyang wika. Umiling ako at bumuntong. Hininga. Husband. Kailangan ko bang ikatuwa ang sinabi niya? Mag-asawa naman talaga. Kami, sa ngayon. Kaya nga heto at inaalagaan ko siya sa ngayon. Nahawakan ko ang half-erect niyang ari. Napakalaki. Medyo natigilan pa ako pero pilit kong kinubli ang kaba ko. Dalian mo na, sabi ko. Pumikit siya. Habang umiihi pero may ngisi sa labi na. Nakakainis. Sinabon ko ng liquid bath soap ang towel. Para gamitin kong ipamunas sa katawan ni Alwin. Tapos na din siyang magtuuf. Brush na ako din ang gumawa para sa kanya. Nakaupo na siya sa toilet bowl habang hinihintay ako na linisan siya. Suot pa niya ang hospital gown niya. Ramdam ko pa din hanggang ngayon ang panlalambot ng katawan ko dahil sa nangyari kanina. Halos manginig ang buong laman ko at parang ramdam ko pa din sa aking kamay ang balat ng kanyang kasalanan. Nailing ako. You're blushing, puna niya pero hindi ko
na lang siya pinansin. Kung hindi niya kami kilala kaninang gumising siya ay may isip ko na talagang nagka-amnesia siya dahil sa inaasta niya. Ngayon, o di kaya, nabura sa memorya niya si Pia. Bumuntong hininga ako. Advantage naman sa akin na maayos ang trato niya sa akin ngayon, lalo na at kulang. 1 buwan na lang ang nalalabi sa oras naming magkasama. Pagkatapos kasi ng graduation ko ay aalis na ako. I will just enjoy and brace the moment. Siguro ginagawa niya ito ngayon para maging memorable naman ang huling nga araw namin bilang mag-asawa. Ginagawa siguro niya ito para suklian ang pag-aalaga ko sa kanya noong wala pa siyang malay. Halos bagalan ko ang ginagawa kong pagbanlaw ng towel. Kailangan ko ba siyang punasan? Hanggang sa lagpas ng bewang niya, alam kong nakatingin lang siya sa akin Whole time na siyang nagpalala ng kaba ko. Lumapit na ako sa kanya at tinanggal ang tali ng kanyang hospital gown. Hindi ko muna hinubad dahil unahin ko munang punasan ang mukha niya kung saan walang pasa. Nakatingala siya sa akin habang maingat kung dinadampian ng basang tawel ang mukha niya. Hindi ko sinasalubong ang tingin niya dahil nakaramdam ako ng pagkailang. Tahimik kami pareho hanggang pababa na. Ang leeg niya ang ginagawa kong pagpunas. Nanuyo ang lalamunan ko ng hubarin ko ang pinunasan ko ang likod niya. Wala siyang gasgas dito pero sa tagiliran niya ay mayroon din siyang malaking pasa. Lumipat ako sa harap niya at pinunasan ang mga braso niya. Sunod naman ang dibdib niya. Pumikit siya ng madampian ko. Ang pasa niya doon na alam ko pinaka iniinda niya. Sorry, bulong ko. Pinunasan ko siya. Hanggang tiyan, nasa biwang pa din niya ang hospital gown. Nang matapos ko ay doon ako nagsimulang pagpawisan. Lilinisan ko ba talaga siya doon? Nag-init ang pisngi ko. Dinig ko ang pagtsk niya at alam kong nakangisi siya. Gamitin mo ang sprinkler, aniya at tumayo, nalaglag sa sahig ang hospital gown, hubot-hubad na siya ngayon sa harap ko. Napaiwas ako ng tingin. Tumayo ako at kinuha ang liquid soap at nilapitan siya. Wala naman siyang malalang galos pababa ng kanyang katawan kundi ang ilang malalaking pasa lang niya. Kaya mo naman na yatang gawin yan ng ikaw lang, sabi ko. Nakaswero ako, wika niya. May isang kamay naman siya. Binuksan ko ang sprinkler at tinapat ko sa ari niya nang hindi tumitingin. Dinig ko siyang tumawa kaya naman alam kong pulang. Pula na ngayon ang mukha ko. Ang lakas mong mamikot, hindi mo naman pala kayang makakita at humawak. Nang ganito, biro niya habang tumatawa. Napairap ako. Para bang pinagtitripan niya ako at sinasadya niyang ipagawa sa akin. Ito. Naglagay ako ng handwash sa aking kamay, pagkatapos ay hinawakan ko ang ari niya, bahagya pang nanginig ang buong laman ko. Para akong nangingilo ng madikit ang ari niya sa palad ko. Sinimulan ko siyang sabunin. Wala ka namang plano na paglaruan. Ako, di ba, tanong niya na nagpabitaw ng kamay ko sa ari niya. Napakahalay mo, bastos. And my friend, down there loves your hand. Biro niya. Pulang-pula na ang mukha ko sa ginawa ko at sa mga pinagsasabi niya. Ang sarap layasan ng lalaking to. Binanlawan ko na siya at sunod ko namang sinabon ang mga hita niya. Pababa sa binti hanggang toenails. Mabilisan na ang ginawa ko dahil hindi na ako komportable. I really can't believe I am doing this. Can't believe either that he made me do this. Thanks to him. Pakiramdam ko doon na wala ng virginity ko. Tinuyuan ko na din siya ng tawel at umastang walang pakialan kahit mahawakan ko ang ari niya.
Hindi ko siya tinitignan at baka biruin na naman niya. Ako. Pwede na siyang magsuot ng pajama. Para mas maging komportable siya kaya. Naman binihisan ko siya ng shirt, sinuotan. Ng underwear at pajama. Inalalayan ko ulit siya hanggang makarating siya sa hospital bed. Gusto mo bang kumain? Tanong ko nang. Mapaupo ko siya ng komportable sa kama. Sige, kung may kailangan kasabihan mo. Lang ako. Matulog ka na, sabi ko. Maglilinis na din ako ng katawan at matutulog na. Nang matapos akong maglinis ng katawan, ay mukhang tulog na siya. Nilapitan ko siya at inayos ang kanyang kumot. Hanggang sa kanyang dibdib. Medyo malamig ang room dahil malakas ang aircon. Baka sumakit ang mga pasa niya dahil sa lamig. Pinagmasdan ko ng ilang minuto ang mukha niya bago ako dumiretso sa couch. Magaan ang pakiramdam ko ngayon. Siguro dahil maayos ang pakikitungo ni Alwin sa akin ngayon. Pakiramdam ko. Tuloy ay tunay na kaming mag-asawa. Wag lang doon sa part na hinawakan ko. Ang ari niya. Naiilang pa din ako kapag naiisip ko yun. Parang nangingilo ang buong katawan ko. Binuklat ko ang papeles na nasa tablet at sinimulang pag-aralan ang papeles mula sa management department ng kumpanya. Nang mapagod ang mata ko ay nakatulog. Ako. Naalimpungatan ako nang makita ko si Alwin na nakatayo sa harap ng couch na kinahihigaan ko. Bakit ka bumangon? Tanong ko at mabilis. Umupo. Kinusot ko pa ang mata ko. Kinumutan kita. Napansin ko kasi na nilalamig ka, wika niya. Nakita ko ang kumot niya na nasa katawan ko. Para akong maiiyak sa ginawa niya. Feeling ko, tuloy napaka-normal lang ng lahat ng kinikilos niya ngayon towards me. Ayos lang ako. Matulog ka na, sabi ko. Nilingon ko ang wall clock at nakita ko. 3:00 pa lang ng madaling araw. Gusto mo bang kumain? Tanong ko. Hindi siya umimik kaya naman tumayo na. Ako. Inalalayan ko siya papuntang bed niya, natigilan pa ako nang kusa niya akong inakbayan.